Dahil nararapat ka lamang purihin, Panginoon. Nararapat ka lamang dahilain, O Panginoon. Patuloy natin na niyahan ang banal na Espiritu sa mga oras na ito. Let's open our hearts and mind, kapatid. Kayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa mga oras na ito. Lord, we worship you and we adore you today, O God. Hallelujah, Holy Spirit. We welcome you in this place. Jesus. Sa bawat sandali
sa tabi ng daan, sa mga kanto, sa mga pintuan ng lungsod at mga daanan. Nangangaral siya ng malakas. Kayong mga tao sa buong mundo, pakinggan ninyo ang panawagan ko. Para po sa awit ng pagpupuri, awitin po natin ang For the Beauty of the Earth. Salamat, Lord God, sa bawat umaga at pagbubuhay na ipinira mo sa bawat isa. Salamat, Lord God, sa pagkakataon na muli mo kami pinagsama-sama upang papurihin at kapanginoon. Lord God, pinagpapasalamat po namin sa iyo ang mga daan ng sa siksing na pinigay at maapaw na pagpapala ng patuloy ng binibigay. Salamat sa paglabay. Lord God, salamat sa pagsubok, Lord God, na aming napagtagumpayan at pinagdadaan ng pangalaman. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin sa bawat oras at bawat araw na dumadaan sa aming mga buhay. Ipatuloy mo kami gabayan, O Lord. At naririto kami, Lord God, ibinubukas ang aming mga puso at isipan, Lord God, upang pagbulay-bulay muli ang iyong mga salita. At Lord God, dinadalangin namin sa iyo na itanin mo ito sa aming puso at isipan upang maging gabay sa aming araw-araw na buhay. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Hindi sapat ang salita nito, ngunit naririto kami, Lord God, upang sakripisyo, Lord God, at hinagdog ang buhay namin. At patuloy mo kaming gawitin, Lord God, sa iyong nabasal. At huwag mong hayaan, Lord God, na kumilos ng kaaway sa mga oras na ito. At sa iyo lamang ang pinakamataas na pagpulit at salamat. Amen. Sa
iyong papuri abot sa langit, pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawal, pati na mga mababangis. Lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan. At lahat ng nilikhang nasa karagatan. Ang Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Ating po pakinggan ang awit ng mga bago.
Para po sa panalangin ng bata, tawagan ko natin si Morgan Santos. Sige po, baka meron pa po tayong mga anak dyan na nais natin makasama sa ating panalangin. Sige po, inaaniyahan po natin sila sa harap. And pwede ko po ba i-request yung congregation na i-enhance po natin sila. Sige po, sama-sama tayo manalangin. Dakila naming Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan, Panginoon, sa Iglesia ng Inaon. Salamat, O Diyos, dahil napakarami, Panginoon, ang bilang ng mga batang ito. Kung paano, Panginoon, kadami ang bunga ng ang mga butil, Panginoon, ang mga buto ng mustasa, ay ganoon namin tinitingnan, O Diyos, na ang mga batang ito ay susupling, Panginoon, sa darating na panahon at sila ang patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon, dito sa lugar ng Inaon. Pagpalaan mo sila, Panginoon, alagaan mo sila hanggang sa kanilang paglaki. Kaya din naman, Panginoon, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa kanilang mga pamilya. I-suffice mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan upang patuloy silang magamit, Panginoon, dito sa aming iglesia. Patuloy mo silang ingatan sa kanilang paglalaro at maging, Panginoon, sa darating na pasukan ay ikaw ang maggawad sa kanila ng iba yung karunungan, Panginoon, na magagamit nila sa kanilang pag-aaral. Sa iyo namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang buhay ng mga batang ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo para bigyan galang ang salita ng ating Diyos. Ang teksto po na ating pagbabatayan ay matatagpuan po sa Aklat ng Mga Kawikaan, chapter 20, verse 7. At ito po ang sinasabi: kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na kasalita ng ating Diyos. Amen.
biyaya, kaya na bagay dito. Tuloy na ituwa na sila sa iyo, ito na siyang papapula, ito na siyang papasilala. Magiging sa aming mga buhay, aming pinatagilip at bayan. Sa iyo lahat ng galing na pinagpapalala. Salamat po sa pagbukihan at malagihan ng lapatan ng sa Panginoon. Hindi kami napipilit at kumibig bukas, pero sa aming mga puso, sapagkat ito, dito kami masaya, kaya dito po kami pinagpapalala. Kung kami dalangin sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa mensahe ng awit, ating pong pakinggan ng awit ng puno.
Ayan, Happy Father's Day po sa ating mga tatay na naririto. Ayan, palakpakan naman po natin. Ayan, bago po ako mag-sermon ay panoorin po natin itong isang video. Ayan, na nakita ko sa YouTube na nagpapakita ng katangian ng isang ama. Courage and kindness, strength and gentleness, fortitude and tenderness. A father, a leader and a lifelong teacher, a comforter and a patient listener, a hero and a world changer, a gift from God above. Being a father is a high and holy calling. It is not only a blessing, but also a stewardship. Fatherhood is a precious opportunity and a divine responsibility, because it is one of the many ways that God watches over all of us. A father is a protector and a provider, a hard worker and a family man, a role model and a faithful friend. And so from all of us to all of you, thank you, fathers. Yan. Okay, maraming salamat po sa ating mga tatay. Pwede bang hiling natin na tumayo yung mga tatay? Palakpakan natin sila. Tayo nga po yung mga tatay. Ayan. Mga tatay, bago o lumang tatay. Ayan, basta tatay. Ano po? Ay, ngayon pong araw na to, ina-acknowledge namin ang lahat-lahat ng mga mabubuting bagay na gawa ninyo para sa ating mga pamilya at higit lalo na sa ating iglesia. Ayan. So maraming salamat po. Happy Father's Day. Ayan, ngayon pong araw na to ay araw ninyo, kaya i-enjoy nyo lang ang inyong mga upuan. Mamaya na daw yung handaan. Sa kanya-kanya yung mga bahay. Sige po. Natatawa na iba. May handa kaya ang tanong. Ayan. So anyway po, Father. Ayan. Father o Ama ay salita po na napakahalaga sa isang tahanan. At kung makikita ninyo doon sa video, napakadaming mabubuting katangian ng isang ama, no? Na pinoprovide niya, sa kanyang asawa, ganun din sa kanyang buong pamilya. Sabi nga doon, ilan sa mga katangian ng isang father ay protector, tagapagligtas, tagaprotekta ng pamilya, at provider, diba? Tagabigay ng mga pangangailangan ng pamilya. Mga ilang araw kayang napupuyat, at ilang gabi kaya na hindi nakakatulog ang mga ama, para lamang mabigay yung matustusan, yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. So, meron ba, naalala ko kagabi, si Aaron, nagsasalita siya. Sabi niya, 25 hours na daw siyang gising kahapon. Dahil 415 na lumpia ang kanilang ginawa at pagkatapos i-deliver pa, at ang sabi pati daw sa giginto ay nakapag-deliver sila. So, si Aaron po, bilang isang padre de pamilya, bukod sa siya ay may trabahong call center and nagsa-sideline pa ng ibang bagay dahil kailangan niya matustusan yung kanyang pamilya. At posible kung hindi lang si Aaron ang ganoon. Marami tayong mga tatay na naririto ngayon, malamang nagtitiis sa tirik ng araw, nagtitiis na matuyuan ng pawis, para lang makapaghanap buhay. Walang tigil, walang humpay na paghahanap buhay para sa pamilya. Kaya naman, ang father o ama ay salitang mahalaga sa isang tahanan. Agree po ba kayo doon? O, pasintabi po muna sa mga nanay, huwag po kayo magtatampo. Wala po munang selosan ngayon. Dahil tapos na po yung araw nung nakaraan. Mga tatay po muna ngayon, pasintabi
pasintabi po muna sa sermon kong ito, nakafocus lang po sa kanila. Ano po? So, napakahalaga po ng salitang father o ama sa isang tahanan. At sabi nga dito, ang father o ama ay siyang haligi ng tahanan, ang sandalan ng pamilya. Kaya nga hindi sila pwedeng manghina. Sila ang tagapagtanggol, ang gabay, at syempre sila din ang puno ng pananampalataya sa pamilya. Amen! Parang si Pastor lang agad doon. Sige po. Agree naman daw po kayo. Kaya naman po ang sermon natin ngayon ay pinamagatan kong The Godly Father. Ayan. Sige nga po, sabihin natin, The Godly Father. Ayan. Ano kaya ibig sabihin ng The Godly Father? Ibig sabihin po, ang maka-Diyos na Ama. Ayan. Tingnan niyo po yung mga tatay natin, mga po bang maka-Diyos, amoy Diyos po ba yan? Nangangamoy Diyos po ba yan? Ano? Diyos lang, Diyos. Yeah? So, mapalad tayo, meron tayo mga tatay na nandito ngayon. Mga godly po, the godly father po yan. Kasi nandito sila di ba? Naglilingkod sa Panginoon. Ano? Imbes na sila nagtatrabaho, nandito sila. Kasama natin na sineselebrate yung kanilang pagiging tatay o ama. So, sabi nga dito, no, sa ating teksto, sa Kawikaan chapter 20-7, napakapalad daw ng mga anak kung may ama silang namumuhay sa katwiran. Ano? Napakapalad ng anak kapag may tatay silang namumuhay sa katwiran. May tatay silang mananampalataya at Kristiyano. Ano? Kaya po napakapalad po namin mga tatay na naririto kayo ngayon, nakaupo kayo dyan, kitang-kita namin ang mga pananampalataya po ninyo. At dahil po dito, naalala ko yung ilan sa mga kwento ng sino ba yung mga tatay o mga lalaki na siyang naging symbol o pagsisimula ng ating pananampalataya. So, si John Wesley, kilala niyo po ba? Pag di niyo po kilala yan, hindi kayo Metodista. Si John Wesley po ang ating ama ng Metodista. Bakit? Sa kanya nagsimula ang ating pananampalataya. Siya po ang fundador. Yan. O nagpasimula o nagtayo ng Metodista o ng Methodism sa buong mundo. Yan. Sumunod po, yan. Siyempre, ang lalo't higit ang ating Father God. So, bukod po dun sa ating mga tatay na naririto ngayon, isa sa pinagdiriwang din natin sa araw nito ay yung ating Ama na nasa langit. Kanina nga habang nag-worship, nag-praise and worship, doon ko nararamdaman na Father's Day talaga, na itinataas natin yung pangalan ng ating Ama na nasa langit. At talagang deserve ng ating Panginoon na siya ay papurihan. So ito yung ilan lamang sa mga kilalang mga tao na mayroong malaking ambag o malaking bahagi sa ating buhay. Si John Wesley na siyang nagtayo ng Methodism at ganun din ang ating Diyos Ama na nasa langit na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon. Yan. So gaya nga po ng mga nabanggit, alam ko po na meron din kayong mga lalaki sa buhay ninyo, mga tatay ninyo na lubos na pinagpapasalamatan ngayong Father's Day. Yan. Kaya po, pwede po ba, bago ko ituloy itong sermon na to, pumikit tayo na. Ipagpasalamat natin sila sa Diyos. Yan. Kasi meron tayong katulad nila.
Okay. Ano po? Naipagpasalamat na po ba natin? Amen. Sige po. Sabi dito, godly, the godly father. Si Maconaghy po, sa kanyang online article na Watermark Community Church, ay nagbigay po ng 5 katangian ng isang godly father. Siguro po, ang ilan sa atin na naririto, gusto nilang maging mabuting huwaran sa kanilang mga anak. Tama po ba? Ano? Sabi nga ng iba, yung mga tatay, nung lumabas yung kanilang mga anak, doon nagsimula na magbago ang lahat sa kanila. Doon nagsimula na maging responsable sila sa buhay. Ano? So, hindi ko lang alam kung applicable to sa ating mga tatay. Applicable po ba? Pero anyway po, hindi pa huli ang lahat. Dahil ngayong araw, sa ating mga tatay, ay tuturuan tayo ng ating Panginoon. Ano? So, meron daw itong 5 magagandang qualities ang isang godly father o ang isang makadiyos na ama. At isa-isa po nating aralin. Sabi po dito, una, ang isang godly father daw po ay nagtuturo. Ayan. Sabi po sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Totoo po ito, no? Yung verse na to. Naalala ko po yung aking tatay, yung aking daddy. Lagi niya akong sinasama sa simbahan. No? Ako ang dahilan bakit ako siguro isa na naging aktibo sa iglesia. May contribution po doon yung aking tatay. Naalala ko noon, kung saan man kami pumuntang mga church, ang daddy ko, ang kasama namin sa church, siya ang nag-ahatid at nagsusundo sa amin. Ano? At naalala ko pa noon, ang daddy ko ang nagbibigay sa amin ng baon para matuto naman kami mag-offering. Lagi niya sasabihin, hatiin ang baon. Yung kalahati, lagay sa offering. Yung kalahati, ipangbili ng pagkain. Kaya lahat ng mga, siguro ilan sa mga katangian ko, kasi may mami pa ako, baka magtampo yung mami ko. Pero yung sa daddy ko po, ang naaalala ko sa kanya, may mga katangian ako bilang isang mananampalataya na sa totoo lang po, sa kanya ko namana. Na siya yung unang nagturo sa akin. At alam niyo po, kahit yung pagkanta, napakalinaw sa memorya ko nung bata ako. Kahit yung pagkanta sa harapan, yung mga bata natin, di po ba pagka-Sunday kumakanta. Kahit yung panahon na yun, naaalala ko, yung daddy ko yung tulak ng tulak sa amin, na magkakapatid, na kumanta sa may harapan. E nung time po na yun, mga mahihiyain talaga kaming bata. Ayaw namin, mahihiyain kami ng lagay na ito. Mahihiyain po kami, nung bata kami. At talagang, naalala ko yung daddy ko, sige, kumanta kayo doon. Sabi namin, ayaw namin, sige, kumanta kayo doon. Lagi niya kaming sinasabi, sige, kumanta kayo. Hanggang sa nawala yung aming hiya. At doon kami nagsimulang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta. So dito makikita natin, na ang mga ama ay totoong nagtuturo. At isa sa mga dapat itinuturo ng isang godly father ay yung pananampalataya. Yung makapaglingkod sa Diyos ang kanyang mga anak. Yan, naniniwala po ba kayo? Isang bagsak nga po dyan. Sumunod. Yan. Sabi dito, ang isang godly father daw ay mabuting halimbawa. Sabi po sa aklat ng Tito, chapter 2, verse 7, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka sa mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Ayan. So, sabi dito, tayo daw mga tatay, ayan, tayo ang isa sa tinitignan ng ating mga anak. At ano man ang ating mga ginagawa, ay nagiging halimbawa nila at tinitignan ng mga maliliit natin na anak na tama. No? Kaya naman ang sabi dito, isang hamon sa ating mga tatay na maging mabuting halimbawa. So, kwento ko lang po ulit. Siyempre, wala naman ako ibang tatay. Isa lang naman. Pero kwento ko po sa inyo, yung daddy ko, naaalala ko noon na naging mabuting halimbawa na yung lolo ko pagdating sa pananampalataya. Kung
may dahilan kung bakit na kami tinuturuan ng pananampalatayang Metodista, ayun ay dahil natuto rin siya at naging mabuting halimbawa niya yung aming Lolo Danny, yung aming Tatay Danny, na sa totoo lang po, isa siya sa mga nagpatayo po ng Bread of Life, nag-mission sa Talbak, sa Coral na Bato. Yan, yung mga panahon po ni Tatay Pepi, mga Salinas, yan po yung mga lolo ko. Sila, yung mga misyonero noon, na talagang umikot sa iba't ibang lugar, sa mga liblib na lugar ng Bulacan, para lang talaga makapaglingkod. At kasama-sama po yung mami at daddy ko, na nagnimisyon at umiikot sa iba't ibang lugar ngayon. At nakita ko, nung namatay yung lolo ko, yan, ito yung napakalinaw na memorya ng daddy ko. Nung namatay ang lolo ko, alam niyo po, lahat ng mga legacy ng tatay ko, lahat ng lolo ko, lagi niya ikinekwento sa mga tao, sa mga miyembro ng Sampaloc. Kasi po ngayon, ang daddy ko, nasa Sampaloc UMC, doon po sila naglilingkod. Doon po sila mayroong posisyon. Sa council doon. Pero naalala ko, lagi niyang sinasabi, si tatay, ganito siya. Ayan. Si tatay, ganito siya. Yung Bible, lagi niyang hawak. Si tatay, maalam sa Biblia. Si tatay, ganito. Si tatay, ganyan. So, naging mabuting halimbawa niya si lolo ko, sa pananampalatayang Metodista. At nung namatay nga yung lolo ko, alam niyo po, yung Bible ng lolo ko, yung Bible po kasi ng lolo ko ay makapal, na napakadaming mga notes. At sa totoo lang, hindi lang iyon yung minana niya, ay hindi lang ari-arian yung minana niya, kundi pinaka-Bible na yun, yung unang-unang naaalala kong hinawakan ng daddy ko, nung namatay yung lolo ko. At yun yung unang-una niyang binuklat. At talaga naman, pati salamin po ng lolo ko, pati salamin ng lolo ko, isinuot ng daddy ko. Naaalala ko po. Kasi siguro, ganun na lang kalaki ang impact ng pananampalataya ng lolo ko sa kanya. Na siya naman din itinuro niya sa amin. Yung daddy ko po ngayon, hanggang ngayon, nagmi-mission. Yan, katulad ng lolo ko. Hanggang ngayon ay tumutulong sa iglesia, katulad ng lolo ko. Ngayon po ay nagli-lead at nagsisermon sa iglesia, katulad ng lolo ko. At sabi ko nga siguro, talagang ganun, nagiging namamana. Namamana ang pananampalataya. At sabi ko nga, mula sa lolo ko, na namana ng daddy ko, na ang daddy ko, walang ibang pinamana kundi ang pananampalataya sa amin. Kaya po kami naririto ngayon sa inyong harapan. Yan, palapakan po natin ang Panginoon. Kaya naman po, sa ating mga tatay, napakahalaga na tayo ay maingat sa ating mga ginagawa. Dapat tayo ay maging mabuting halimbawa. Hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa, kundi pati po sa pananampalataya. Yan po ang pangalawang katangian ng isang godly father. Pangatlo, sabi po dito, ang isang godly father ay may disiplina sa mga anak. Ayan, may disiplina sa mga anak. Sabi po sa Efeso chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Anong sabi dito? Turuan, disiplinahin ayon sa aral ng Panginoon. Sa isa pong pamilya, alam ko po, ang lahat ay mag-a-agree dito. Ang ama ang madalas na nagdidisiplina. Tama po ba? Ang huling salita. Ang huling salita ay yung ama. Kaya lang daw ngayong panahon, nangingiwi si Aaron Ngayong kasing panahon, si Commander na ang huling salita. Kaya namumutla si Aaron sa liya, hindi naman. Ayan. Ngayon daw po, kabaliktaran na. Pero noon, nung panahon namin, Aaron, ang mga tatay po, ang huling salita, tama po? Ang tatay, ang batas. Tama? Siya ang huling salita. At kapag sinabi niya, dapat gawin. Hindi pwedeng baliin. Siya ang batas ng pamilya. Kaya po, naalala ko noon, kapag nagpapaalam kami, halimbawa, magsiswimming.
ako, kung pwede ba kami mag-swim, sasabihin lang ng mami ko, tanong mo si daddy mo. Tanong mo si daddy mo. Tanong mo si daddy mo. Kasi nga, ang huling desisyon ay ang daddy ko. No. Wala. Pero ngayon, baliktad na. Sorry, Aaron. Hindi ko naabutan yun. Pero dito po, no, napakahalaga ng kontribusyon ng ating mga anak, ng ating mga ama, na sila yung dumidisiplina sa ating mga anak. Ano? At ang sabi nga dito, kapag ang tatay na naturuan niya yung kanyang anak na laging nasa church kapag araw ng linggo, yun yung disiplina. Ano? Talaga namang lalaki yung bata na yun na palaging nasa church. Kasi ganon kalaki ang kapangyarihan ng isang tatay. Ganon kalaki ang impluwensya ng isang tatay. Ganon kapangyarihan, ano, ang ating mga tatay. Ano? So, dito po, no, nakikita natin na mahirap maging isang ama. At dapat maging marunong sila sa pagdidisiplina at hindi sila pwedeng magpakita rin ng kahinaan sa kanilang mga anak. At kailangan nilang maging matatag at matapang. Ayan. Sino po dito yung pwede pong matanong, sino dito yung takot sa tatay nila? Sino takot sa tatay nila? Si Ives, takot sa tatay. Di ko ba karaniwan sa tatay madalang magsalita? Pero pag nagsalita yan, humanda ka na. May hawak niyang pamatpa. Habulin ka na. O kaya naman, makakatikim ka talaga sa tatay mo. Ano po? Alam niyo po ako, personally, ewan po kung nanonood ng live yung mami ko, pasintabi na. Pero sa totoo lang po, yung mga nanay talagang sa bibig lang Pero yung daddy ko kasi hindi nagsasalita, madalang. Pero pag nagsalita po yan, takot na kami magkakapatid. Kasi alam namin, malalagot kami. Ano? Yan ang daddy namin, yan ang tagapalo ng mami ko. Yung mami ko, taga-bunga lang. Pero yung daddy ko, taga-hampas yan. Kaya mas masakit yung hampas kaysa sa pagalit. Kaya kami, pag nagalit yung daddy namin, takbo na kami, tago na kami. Ano? Pero sa pamamagitan po, ng mga tatay natin, bagamat sila ay stricto, bagamat sila ay parang walang emosyon, parang pakiramdam mo hindi ka mahal, pero napakahalaga po ng kontribusyon ng ating ama, sa paghubog ng ating pananampalataya, sa paghubog sa ating katauhan, upang tayo ay maging isang mabuting tao o mabuting kapwa. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya naman, alam namin na kahit na nahihirapan yung ating mga tatay sa pagdidisiplina, lagi niyo pong tatandaan na na-appreciate namin yung kahit na sobrang higpit din niyo sa amin. Napakahalaga ng merong tatay sa isang tahanan. Yan. Sumunod, pang-apat. Ang isang godly father ay mahal ang kanyang anak. Yan. Sa tingin ko, hindi lang naman tatay ang may mahal sa anak, Pero ganun pa man, Father's Day ngayon. Okay po? Sasabi dito sa aklat ng 3 John, chapter 1-4, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. So dito po sa verse na to, napakalinaw kung ano ang nagpapaligaya sa isang ama. Ito ay walang iba kundi ang makita ang kanyang anak na nabubuhay sa katotohanan, nabubuhay sa mabuting gawa, at nabubuhay sa pananampalataya. Siguro isa sa paraan, ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating mga ama ay yung sinusunod natin sila. Tama po ba? Nasaan po ang mga tatay natin? Napakahalaga sa ating mga ama. Na ipakita natin sa kanila yung pagsunod. Dahil sa pamamagitan ng pagsunod ay napapakita at napaparamdam natin ang pagmamahal natin sa kanila. Ayan. Approve po ba mga tatay? Thumbs up nga po kayo dyan. Ayan. At pinakahuli po, ang isang godly father po ay nananalangin. Ayan. Nananalangin. Sa
verse 2, ipinakita kung paano dapat manalangin. At ito po ang sabi, maging mataga kayo sa panalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Ano? Sabi sa isang libro na When God Prays, meron po isang tao doon, bagong tatay siya, na sabi niya, nung una daw, nung wala pa siyang anak, ang kanyang prayer life ay parang paudlot-udlot at boring. Paulit-ulit lang daw, no? Kung siya ay manalangin. Pero nung dumating daw yung point na siya ay naging tatay na at siya ay nagkaroon na ng anak, doon mas lumalim yung kanyang panalangin. Doon mas inilapit niya yung pamilya niya sa Panginoon. At doon, palagi daw, araw-araw daw, na pinapanalangin niya yung mga anak niya sa Panginoon. So sabi dito, busy ang tatay na ito sa pagpo-provide sa kanyang pamilya, pero hindi niya nakakalimutan na paulit-ulit at walang humpay na manalangin para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak. Ano po? So, ulitin ko po, ang isang godly na father, ayan, ang isang godly father po ay mabuting halimbawa ng pananampalataya. Ang isang godly father po ay may disiplina sa mga anak. Ang isang godly father ay mahal ang kanyang anak. At panguli, ang isang godly father ay handa po at palaging nananalangin para sa pamilya. Ngayon pong Father's Day, naniniwala po ako na lahat ng ating mga binanggit dito sa puntos na ito ay nakikita natin sa ating mga ama. At kung walang ama sa isang tahanan, hindi mabubuo ang pamilya. Kung walang ama na laging matatag, hindi sumusuko, walang tigil sa pagtindig para sa pamilya, hindi magiging masaya at matatag ang pamilya. Amen? Kaya po ngayong araw na ito, sa ating pong mga godly father na nandito, sa ating mga ama na siyang pinagmumula ng lakas ng pamilya, ayan, Happy Father's Day po, at ipinagpapasalamat po namin lubos ang inyong pagmamahal, ang inyong mga sakripisyo, at lahat-lahat ng ginawa ninyo, hayag man o lihim para sa pamilya nyo. Yan, palakpakan po natin silang ulit. Happy Father's Day po. Ayan, panoorin po muna natin ang bati ng mga anak sa kanilang mga ama. He can't pull a monster truck using just his teeth. He can't lift an elephant trembling underneath. When it came to losing him, he did not have him. Don't you know that my dad is the strongest man in the world? He can make us beat and tremble, stop the strings. He can hurl an airplane up to the moon and back. But if you mention giving up, he'd say that's absurd. There ain't no doubt that my dad is the strongest man in the world.
setting sun, and all that love He's carrying, it must wait He don't need no big career, no trophies and accounts, no accolades, no ceremonies, love that shouts first place. He won't ask for nothing, no matter what he deserves. So let me just say thank you to the strongest man in the world. Happy Father's Day, Lolo, Jojo in heaven. Happy Father's Day, Papa. I love you, Happy Father's Day, Sen, sa mga nanay. Salamat po. Ano na lang? Happy Father's Day, Daddy! Happy Father's Day, Tata and Papa! Thank you for your guidance, love, and support. I'm so grateful for your sacrifices for our family. Happy Father's Day! Happy birthday, birthday, happy birthday, birthday. Happy Father's Day, Daddy. Thank you po sa love, support, and care. I love you and thank you. Happy Father's Day, Papa. Galing ako pag-pantay na sir. I love you. Hi, Pa. Happy Father's Day. Please know that we will always be here to support and love you. Happy Father's Day, Pastor. Thank you so much for being my second dad. Love you. Happy Father's Day, Papa. You always do the best, Papa, para sa aming mga magkakapatid dahil wala namang kaming ibang Papa. Yan, sobrang kami sa stamina mo, sa paglilingkod, pagpatuloy mo lang ang iyong misyon at ang ibanglis mo para sa ating simbahan ng Metodista. At nawa, mas marami ka pang maakay at mabitbit at mabitbit na isda. Ayan. Manginis ka si Papa kasi. Happy Father's Day, Papa tayo. 1, 2, 3. Happy Father's Day, Papa! Happy Father's Day! Happy Father's Day, Daddy. I love you. At Happy Father's Day din po sa lahat ng tatay. Daddy, Happy Father's Day po sa lahat ng daddy po. Thank you po sa love at sa kindness. I love you, Daddy. Happy Father's Day po sa lahat ng daddy po. Mag-inom po kayo sa work. Happy Father's Day, Daddy. I love you. Happy Father's Day, Daddy. Thank you for the love and sacrifices. We love you. Happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Papa and Day. We love you. Ingat ka dyan.
Daddy, sa nagulatang sa sakit mo. I love you. Cause all of this love. Yes, Belashan! Grabe naman, special birthday daddy ko. Let me just say thank you. Ayan, happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Atin naman po palakpakan ang kanilang katikasan, pagmamahal at pagiging provider sa ating pamilya. At ngayon po, isa-isa po namin kayong tatawagin para magbigay ng isang munting remembrance sa Father's Day na ito. At sabi nila, maswerte daw po kapag binibigyan ito. Pero alam naman po natin na kay Commander din naman po mapupunta yung ilalaman natin dito. At ang malalagay lang natin ay lisensya, resibo at ID. Pero ganun pa man, ito po yung regalo ng Inaon UMC sa ating mga mapagmahal na tatay. Unahin na po natin ang ating bagong tatay dito sa ating iglesia, ang ating Pastor Rodel Laderas. Ay, pinatawag po sa ating sa gitna po. Sino po ang magpipicture? Ayan, palakpakan po natin ang ating tatay, Pastor Rodel. Wala pong laman yan. Yung laman po, hingin nyo na lang po sa mga anak nyo. Ayan. Next po, si Daddy Mike Perez. Masayang tugtog naman daw para namang pakita mo Kuya Mike. Next, si Daddy Joshua de Guzman, si Apa. Apa special kasi hindi pa daw po nakakasalita si Luna, kaya binana lang po sa compilation. Next po, si Daddy Carl Martinez. Next po, si Daddy Aaron. Daddy ba? Daddy Aaron. Palakpakan naman po natin. Bumili na din daw po kayo ng Shanghai. Next po, si Tatay Ray Salvador. Umuwi na. Next po, si Daddy Oman. Wala mo dito kanina. Wala. Next po, si Tatay Lucio Reyes. Pakita niyo po yung wallet para may ebidensya. Next po, si Papa Larry. Papa mo ba ang tawag? Next po, si Papa Bird. Papa po ba, Daddy? Daddy Bird. Next po, si Tatay Danny. Tatay Danny.
Ayan, tawagan din natin ulit si Lolo Ray, si Tatay Ray, si Daddy Oman, nandiyan ba? Oh, Lolo Ray. Next po si Tatay Roger. Next po si Daddy Roy. Daddy ba, Papa? Next po si Tatay Doming. Next po si Tatay Ogie. Ayan na po si Daddy Oman. Huwag ka nang lumabas. Nakita. Ayan, si Daddy Oman. Next po si Daddy Jerry. Daddy ba? Daddy Jerry. Next po si Daddy Amil. Daddy looking for? Next si Daddy Jacob. Daddy ba? Daddy rin ba? Ayan, kasama pa niya mga bulinggit. Next po, si Daddy Michael Santos. Daddy po ba, Papa? Papa Michael. Next po si Papa Marlon Caliena. Papa po ba, Tatay, Daddy? Kung ano man ang tawag. Next po si Tatay Roland. Yan, next po si Daddy Lito.
Meron pa po ba na nakalimutan na nandito? Tinawag na po si Lolo Lucio. Wala na po. Sige po, lahat po ng mga tatay, dito po tayo sa gitna para po mapag-picture. Sa taas daw po yung iba. Picture po muna at may surprise po kayong kunting awit. Ayan, ang dami pong mga tatay at sana lagi itong linggo makasama natin ang mga tatay natin. Ganon din po sa gawain ng kalalakihan tuwing Sabado, 5 a.m. Pakita niyo po yung mga wallet na sobrang mahal. Louis Vuitton po yan. Okay, 1, 2, 3, smile! 1, 2, 3! Okay, dyan lang daw po kayo at kakanta daw po. Sige po. Hatugan namin kayo ng awit, ang mga kalalakihan. Aawit po sila. Sige po. Ayan. Number 25. This is my Father's word. Pero nga kung ugali pa. Sige po, dito tayo mag-practice. On the spot. On the spot. Number 25, page 8. Number 25, page 8. This is my Father's world. Katabi ko si Kuya Bert. Lip sync. Sige ba? Ready na rin ba? Sige. This is my Father's world. Ulitin natin. Ready na? Yan. Initong sanlibutan ay sa aking Ama. Katalagang ay may awit aking naririnig. Itong sanlibutan ay sa aking Ama. Ahoy magdagat gawa niyang lahat. Itong sanlibutan ay sa amang gawa. Mga ibo'y umaawit puri sa lumikha. Itong sanlibutan ay sa aking Ama. Itong sanlibutan ay sa aking Ama. Sa may malakas manwari, Diyos din ang siyang hari. Itong sanlibutan ay sa lupa't langit na gawa niya ay magiging isa. Amen. May amen po. Happy birthday. Happy Father's Day. Palakpakan natin ang mga tatay. Naway lagi tayong malusog. Laging matibay ng mga haligi ng tahanan. Thank you po. Hello, church! Hello, church! Parang mahina. Hello, church! Ayan. Are we blessed? Na-bless ba tayo sa umagang ito?
Kung gaano mabuti ang ating mga ama, ang ating mga haligi ng tahanan ay higit na mabuti ang ating Ama sa langit. Amen po ba? Alam niyo po, tunay na mas masarap magbalik sa ating Panginoon kapag ang ating mga puso ay puspos. Kapag ang ating mga tainga ay busog mula sa kanyang mga pangako. Kaya naman sa muling pagkakataon ay binabalik natin ang pag-handout after the message. Sa pagkakataon ito ay gagawin natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba. At ito ay ang pagkakaloob ng ating ikapo. Church, tithing is more of a principle than a law. Ulitin ko po, tithing is more of a principle than a law. Ito po ay hindi batas. Hindi tayo nililimatahan ng ating Panginoon, o ito ay hindi sapilitang utos, kundi ito ay isang malayang pagtugon ng ating mga puso. Kung paano natin tinitingnan ang pagmamahal, kung paano natin tinitingnan ang kabutihan ng Panginoon, at kung paano natin pinapasalamatan ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Sa pagkakataong ito, pwede ko po bang i-invite kayong lahat na hawakan ninyo ang inyong mga tithe envelope. Sige po, pwede nyo po bang hawakan ang inyong mga tithe offerings? Sige po, itaas natin yung mga tithe envelopes natin. Kung tunay na excited ka magkaloob sa Lord, itaas mo ng mataas ang iyong tithe envelope. Kaya today is June 15. At alam kong marami sa atin ng bagong sahod ngayon. Marami sa ating mga young professionals sa may mga trabaho ang pumasok na ang sweldo. It's either nung Friday, kahapon, o ngayon. Bagong sahod tayo, pero jokes aside, naniniwala ako na sa buong linggong ito ay nakatanggap ang bawat isa sa atin. Maging yung mga tao o maging yung mga miyembro natin na hindi nagtatrabaho, naniniwala ako na nakatanggap kayo sa Panginoon. Amen po ba? Lahat tayo ay nakatanggap, whether it be in a form of pera, of money, through breakthroughs, kagalingan, kalakasang pisikal. Maaari po bang sumigaw ng malakas na hallelujah ang nakatanggap mula sa ating Panginoon sa buong linggong nagdaan? And now, I want you to assess your envelope. Sige, pwede nyo pong buksan yung mga envelope lang. Sisilipin nyo lang, huwag nyo pakita sa mga katabi nyo. I want you to look at your envelopes. Sige, tingnan nyo yung laman. At isipin mo yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa buhay mo at maging sa pamilya mo sa nagdaalinggo nito. Sige po, silipin natin yung mga envelopes natin. Nasilip nyo na po ba? Assess it. Tingnan natin baka sobra o kaya baka naman kulang. Nailagay natin. Assess mo yung laman ng envelope mo at tingnan mo kung sapat ba yan sa pagbabalik mo sa kabutihan ng Panginoon sa ginawa niya sa iyong buhay. Kung sa tingin mo ito ay sapat, sumigaw ka ulit ng hallelujah. Mukhang mahina. So kailangan yatang dagdagan. Kung sa tingin mo sapat ang nasa loob ng envelope na ito, isigaw mo ang salitang hallelujah. Hallelujah. Mahina pa rin. Isa pa. Sumigaw ng hallelujah ang sa tingin nyo sapat ang nakalagay sa inyong envelope. Hallelujah. Mahina pa rin. Alam niyo po, church, maraming ambisyon ng ating iglesia. Gusto nating humayo, gusto nating magmisyon, gusto nating maibigay yung pangangailangan ng ating mga manggagawa. Gusto nating maging komportable, magkaroon ng aircon dito sa church. Amen? Gusto natin ng komportable pananambahan, but that would only be feasible. We can only move forward kung magiging matapat tayo sa ating pagbibigay. Again, sumigaw ng hallelujah ang sa tingin nyo, yung sapat ang inyong ipinagkakaloob sa Panginoon o ipagkakaloob sa umagang ito. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Sige po, sa pagkakataong ito ay iniimbitahan po ang lahat na dalhin po dito sa harapan ang ika-10 bahagi
ng ating mga natanggap mula sa ating Panginoon. The Lord blessed us in thousands of ways. At nawa ay maihatid natin sa Kanya. Hindi natin maibigay. Kasi wala naman di naman natin kailangan ibigay kay Lord kasi Kanya naman talaga. So ang ginagamit kong term, ihatid natin at ibalik natin sa Kanya ang ating mga ito po. Sige po, sa pagkakataong ito ay gagawin natin ang pagkakaloon ng ating mga ito po. Excited na po ba kayong dalhin sa Panginoon ang mga hawak niyong envelope? Excited na po ba kayo? Sige po, masaya at may kagalakang paghahandog po para sa ating lahat upang mas makagalaw ng mas malaki ang Iglesia Inaon. Maraming salamat. Sabay po nito ang pag-awit ng pasalamat at pagkagalakang God found our angels. Tinutulog ang aming mga puso. Pasasalamat at paparangal sa iyo, aming dakilang Diyos, sa buong isang linggong lumipas sa amin. Ingatan mo kami, sinamahan, ginabayan, pinagpala, at patuloy na pinapagaling at patuloy na pagagalingin dakilang Diyos. Salamat po sa kabutihan at patuloy mong katapatan po sa amin. Maging sa mga handog na aming nihatid po dito sa aming pasasalamat. Marahil dakilang Diyos ay inaari namin sa amin ang lahat ng ito.
Subalit kayo na sa kaloob nito ng buhay, ng lakas, trabaho, hanap buhay at kabuhayan. Isang maliit na porsyento lamang po ang aming ginagawa. Sa iyo pa rin ang lahat, Panginoon. Hindi nyo kami pinupwersa, pinipilit na magkaloob, magbigay. Ang gusto nyo, Panginoon, ay bukal sa aming puso. Masaya namin ipagkakaloob po sa iyo. At doon mo kami sinusukat, Panginoon, kung paano mo pinagpapalaaning kabuhayan, trabaho, o hanap buhay, anumang meron kami. Ang mahalaga po ay masaya namin ipinabalik sa iyo ang lahat. Salamat po sa iyong mga anak na patuloy na nagtitiwala sa iyo, lumulog sa iyo, humihingi ng kagalingan sa iyo, ng hanap buhay. Lahat ng ito dapin ng Diyos ay hawak po ninyo. Patuloy namin sa iyong tinatalaga ang inyong minamahal na iglesia. Ayaw ang siyang magsasaayos po ng lahat. Maaaring pinagaganda namin ang aming mga tahanan. Subalit kung sinasabi sa Deuteronomy chapter 29, ayaw ninyong pabayaan namin wasak ang inyong templo. Hinahayaan namin bagsak, malungkot, sapagkat ang dakong ito ay ang aming dako ng pagsamba, ng pasasalamat. Hindi nyo hayaan dakilang Diyos na ang iglesia nito ay mag-isa, malungkot, namamanglaw, bagkos ay inyong pasisiglahin, inyong paliliwanagin sa harap ng kanyang komunidad, sa harap ng mga taong aming pinaglilingkuran. Dakilang Diyos, salamat po, salamat po. Marami po kaming gustong sabihin. Pero sa isang bagay, sa isang salita, ay kaya naming ilarawan ng salitang pasasalamat at pagluwalhati sa iyong dakilang. Inaasahan mo namin dakilang Diyos, suplin ito yung aming pananampalataya, suplin ito yung aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Makita mo sa aming mga buhay ang katapakan, ang kagalingan emosyonal, kagalingan psikolohikal, kagalingan pisikal. Dakilang Diyos, kayo ang dakilang manggagamo. Patuloy namin ipagkatiwala sa iyo. Huwag kaming masyadong manangan sa aming lakas, karunungan, kalakasan, kagalingan. Sapagkat lahat ng ito, wala kaming may pagmamalaki. Sa iyo po lahat ng galing, aming dakilang Diyos. Kayong nasa kalangitan, tungtungan ng mga una ng inyong palasyo upang kami itong hayang at panoorin. Panood pa rito ang inyong mga anghel upang kami subaybayan at magbalita sa iyo, Panginoon, na aming ginagawa. Dakilang Diyos, salamat po. Patuloy ka namin tanggapin sa aming puso. Tanggapin ka namin sa aming puso. Magpasakot kami katulad ng aming paksa kanina bilang magpapatalagaan. Patuloy kami magpasakot. Dakilang Diyos, magpasakot kami. Isuko namin sa iyo ang aming buong buhay. Isuko namin sa iyo, dakilang Diyos. Huwag kaming lumaban. Huwag kaming magrebelde. Huwag kaming sumalungahan. Because lahat ng ito ay isusuko namin sa iyo, aming dakilang Diyos, upang patuloy na maging mapalad ang bawat isa sa amin. Lalong higit ang iglesia ito ng tinawag United Baptist Church. Lalo una, sisigla at patuloy na magniningas ang apoy ng kanyang pananampalataya sa komunidad, sa dakong ito, sapagkat tulad namin sisigla at patuloy na magliliwanag sa aming mga mahal sa buhay, sa lipunan, sa aming mga kapitbahay. Dakilang Diyos, patuloy namin isuko ang aming buhay sa iyo. At tulad ng mga patutuo ang aming narinig kanina sa mga kananagang salamat kay Kuya Bert, marami pang magpapatuto sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po sa buhay ng inyong mga anak. Si Kuya Roger,
Salamat po, aming itinatalag sa mga kalalakihan ito. Gagamitin mo sila. Gagamitin po rin sila dakilang Diyos upang magpatutulong sa kanyang kapaligiran. Gamitin po kami dakilang Diyos mula sa mga bata at ang bawat organisasyon. Dakilang Diyos, kumilos po kayo at patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Salamat sa kagalingan. Patuloy namin itinatalaga sa iyo ang mga kapatid namin dumadanas ng ganitong mga pagsubok. At ang pinakamainam na sukli na kagabutan lang ay ang taimtim na panalangin sa iyo. Taimtim na pagsuko at pagpapasakop sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po. Salamat po, aming dakilang Diyos. Lahat ng ito'y sa'yo namin idinudulog, itinatalaga sapagkat ito po ang aming pananampalataya at ang aming pag-asa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. sa atin at patuloy na tumawag kay Abraham, Jacob at Moises. Patuloy na sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na siyang tumatawag sa atin upang kanyang maging alagad, matapat na alagad, at patuloy na magpasakop sa kanya bilang mga tunay na alagad. At sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo, ang siyang palagiang pumasa sa atin, magsalita sa ating mga bibig, at patuloy na magliwanag sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, sumaating lahat sa ating mga puso mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. This week, si Ate Leia de la Cruz, June 15, si Kim Janelle Rodriguez, June 20.